So from your presentation no, na i-emphasize mo na what our president is doing is making relationships with China. So ang isa sa malaking question sa aking mind ngayon is what are we gaining from this relationship? No, na sa nakita ko sa news that is yun, nakahiram tayo ng pera sa China, ganon-ganon. And ano nakukuha ng China sa atin? So sabi mo kanina na they are the bigger country, greater nation, and tayo yung smaller nation. And dina-exploit niya yung ni President yung ating Advantages being weak yung bilang tayong weaker nation. So are we not losing greater advantages na we have the claim kasi on the islands kasi 'di ba? Hindi na siya islands, they're just rocks. Oh, yun. May reason kasi bakit hinahabol yung lugar na yun eh. Hindi yung parang, okay, may doon, dagdag na lugar, kunin lang natin. There's always a reason bakit ganun kalakas yung gusto ng China makuha yun. Yeah. Diba? You know, if you want more about something, you increase your capacity, your capability of gaining it. So if you're gonna ask me na, bakit di natin makukuha lahat? Because we don't have the capacity to get what? So what do? You increase your capability to get a higher gain. So what do? You strengthen your military. That's the only way. The second point is, anong nakukuha ng China? Well, unang nakukuha niya is to keep the United States away. At least, malayo. Why? Why does China want to keep the United States away? Especially from the South China Sea. Kasi, for China, the South China Sea is its source of vulnerability. Ang mga gera na nangyari laban sa China happened in the South China Sea because it has weak navy before. Ngayon, nakita niya, nung nagkagera dyan sa South China Sea, bumagsak ang kanyang ekonomiya. So ano nakukuha niya sa atin? By keeping United States away, the country that has the capacity to disturb the trade in the South China Sea. Diba? United States. So by keeping the United States at bay, nagkakaroon siya ng mas malaking leeway in order to keep its country safer. So, to conclude, meron tayong problema ng continuity. Kasi diba, our foreign policy changes whenever a president changes. So there is a problem of continuity. Eh, paano ko si Lenny bukas presidente na, diba? Can you imagine, nagagawa ba niya yan? Or kahit sino, diba? May problem of continuity, lalo na yung mga talagang, naku, yung mga nangangarap pa na, shit, makakamkam natin lahat sa South China Sea and mapapalayas natin ang China. Ewan ko na nasundan niyo yung hashtag Chexit. Diba? Habang tayo dito ay nag-hashtag Chexit, sa China ang nangyayari, nagpapa-enlist ang mga Chinese to join the military. Nagtatawag, let's enlist in the military. So habang tayo nag-hashtag, can you imagine? Habang tayo nag-hashtag, Chexit, ang sa social media ng Chinese, mga Chino, ay nakom, let's join the military, ganyan. Ang ginawa lang ng China, sinensor. Kasi ganun sa China the highest level, very pragmatic. Ayaw nila ng gulo. So kahit pabor sa kanila yung nangyayari, they will censor. Pag-aari nila yung hawak ng internet, they censor. So yun ang problema natin, continuity. Para natin, di ba? So ako, isa sa mga ko doon, I think we have to start with education. We have to start educating our youth about understanding a strategic context. Kasi we're not really a strategic culture. So I think that's the best way. Para yung mga tao, pag may mga katulad na naman ni Aquino na ekse-ekse na, ay ito magagawa natin to, sabihin mo na, bullshit yan ha. Diba? Kasi nung panahon kasi na yon, walang nagsasabi na, ay bullshit. Diba lahat, oh my God, ma-achieve na natin.
ma-achieve na natin. Totoo yan, Diyos ko, kahit sa wall ko, can you imagine, even the educated people fell for it. O ngayon, nga, di ba? Yumaman lang yung abogado, nanghihingi pa raw ng bonus. Oo, naghihingi pa ng bonus kasi pinangakuan daw ng previous administration na pag nanalo, bibigyan ng bonus. So, sino ang nagwagi? Alam, di ba? Galing mag-international lawyer na lang tayo. Maraming salamat po. At sana ay may natutunan kayo kahit papano. And we will open now the floor for concerns, suggestions, aspirations in life. You can ask any question kahit hindi tungkol dito. Kasi minsan lang naman tayo magkita-kita. Okay, yes. So, sisimulan na natin ang open forum. So, you can raise questions to SAS. This is your opportunity to raise clarifications on those things that she shared to everyone about. Kahit ano. Okay, kahit ano daw. Minsan lang tayo nakita-kita. Yes, so we have... Pumila na lang kayo sa likod ng mic, di ba? Okay. Pag- Sige. Magandang hapon po. Si Rene Boy Lipot po, isang PE teacher dito sa Holy Cross of Davao College. Gusto ko lang pong itanong kasi yung sa presentation maganda po yun no? Pero isa lang yung nakikita ko doon, no? Yung mamayayamang bansa has the capacity to really build up their armies. So, yung expansion ng kanilang economic territory, normally, i-expand nila yung land occupation. Sa kasaysayan, yan po yung nakikita. Ibig sabihin, sinong mayayamang bansa, siya yung nagdidikta sa ibang mamaliliit na bansa. Katulad sa Pilipinas, yung peso natin, magkano ba ang $1 sa pera natin, no? Kahit na yung K-12 program na marami namang graduate na walang trabaho, ninilulok pa rin natin yung K-12 kahit na walang ano. Ang gusto ko lang itanong, ma'am, no, sa presentation mo, sinabi mo kanina na strategic yung ginagawa ni Duterte, walang problema doon. Pero paano natin i-translate na magkaroon ng empowerment yung bansa natin na hindi na tayo bagsakan ng mga finished product kasi hindi tayo industrialized, no? Nagiging source tayo ng raw materials at the same time bagsakan tayo ng mga produkto. Sa tingin niyo paano ba magiging strategic yung strategy ni Mayor Duterte in empowering our economy, no? Kasi yung ekonomiya natin nakadependent sa ibang bansa, no? Pag bumagsak yung peso, kawawa tayo. Pag tumaas naman yung dollar, pumapalakpak yung mga OFW. Pero how are we going to sustain yung buhay ng mga ordinaryong mamamayan? Kasi nga sa ayaw at sa gusto natin, si Pangulong Duterte ay napaligiran ng mga oligarchs. Very certain po yung nangyari kay Lopez na kasi yung advocacy niya para sa mahihirap, hindi siya na-confirm, no? May mga pointi si Duterte na talagang pro-poor, kaya lang hindi pumapasa. Yung ginagawa niya, paano ngayon makikita natin yung translation sa quality life ng mga Pilipino sa usaping pangkabuhayan? Kasi nga, yung sinasabi ni Duterte, yung contractualization, pero hanggang ngayon, andun pa rin yung contractualization. Yan lang po. Salamat. Grabe. Ang haba ng Excel. Naku, ang ganda-ganda, PE teacher. Di ba? Bakit maganda yung PE teacher? Kasi, sa China, they have this strategic game called Go. It's a very sophisticated game. At lahat alam yan, pinag-aaralan. So, bata pa lang sila, they're already developing this mindset for strategy. Kaya kita mo, di ba, mga inchik? Kahit anong gawin nila, pak! Di ba? So, gusto ko lang i-segue ng konti. Sa PE, lagyan nyo ng curriculum, mga strategic games, di ba? Hindi lang puro basketball, wala namang ma-achieve. Meron naman. Pero di ba, you introduce these strategic games in order to open up the minds of people na, ay, ganito pala ang strategy. You negotiate, di ba? You negotiate your way and everything. Marami po kasing layers yung tanong ninyo, di ba? Una, yung paano natin mapapaigting yung ating local economy para hindi lang tayo kinukunan, ine-extract yung raw materials sa ating bansa, tapos ibabalik din sa atin yung produkto. So I think, one of the best way kasi is, ako kasi, I want, you could
do this by starting small. Na you could develop and make a local economy independent. And it can only happen if you already have a federal states. Kasi kung iisipin mo para sa buong bansa, ang hirap, ang daming ano. Pero if you have federal states, each state could actually develop their own local economy na kaagad. Diba? Kasi halimbawa, you have oligarchs in Manila dictating what happens to the rest of the region, of the world. Pero hindi naman lahat ng oligarchs is katulad ng mga oligarchs sa Maynila na gusto lang mangamkam. Diba? May mga maraming mayayaman, they really like to develop the local economy. Kasi yung pag-develop ng local economy, magbe-benefit din sa kanila. So, mas maganda na, we change the structure of our country. Diba? From a unitary system, you break it down para mas madali na magkaroon ng policy na that could help make the local economy stronger. Local economies stronger. At kung may federal states ka na, ang magti-trade na are the federal states. Diba? They can develop their own competitive advantage. So I think that's one of the ways. Pero we can actually do it now. No? The different regions trading with each other. Pero ang problema kasi doon, parang nahihirapan silang i-develop kasi lahat ng decision comes from Manila. Diba? The money used to develop each region comes from Manila. So I think one of the best way is yung we break it down, the Philippines into different federal states. Kasi, can you imagine, before, the Philippines, wala namang unitary Philippines before eh. Diba? Iba-ibang islands. And then they trade with each other. Diba? So I think, kaya nga, we have to revisit what happened before in our country. Bakit hindi naman tayo ganito before? Diba? Maybe we can learn a lesson. And I think one of the lessons is we make inter-regional trade stronger. And one of the ways na magandang gawin yun is, you transition into several federal states and each federal state develop their own competitive advantage and then they trade among each other. So kahit ako, federal state A, mag-extract ako ng raw material sa federal state B at ibabalik ko sa kanya, it's still the Philippines that benefits and not another country. Diba? Pero I do not have all the answers po doon sa tanong ninyo. Pero I think that's one way of doing it. And I'm sure there are better solutions. Pero that's what I can think of right now on top of my head. Next. Sige, more questions. We encourage that you ask your questions as Minsan lang tayo concisely as makita. possible. Okay. Sa mga estudyante po natin, we could probably hear from you guys. So, good afternoon. I am Joshua Ching from the University of Southeastern Philippines. So, Anong pangalan mo, Kuya? Joshua. Joshua. So, from your presentation, na i-emphasize mo na what our president is doing is making relationships with China. So, ang isa sa malaking question sa aking mind ngayon is, what are we gaining from this relationship? No, na sa nakita ko sa news that is, nakahiram tayo ng pera sa China, ganon-ganon. And ano nakukuha ng China sa atin? So, sabi mo kanina na they are the bigger country, greater nation, and tayo yung smaller nation. And dina-exploit niya ni President yung ating Advantages being weak bilang tayong weaker nation. So are we not losing greater advantages na we have the claim kasi on the islands kasi, di ba? Hindi na siya islands, they're just rocks. Oh, yun. Pero may kasi doon parang kaya may reason kasi bakit hinahabol yung lugar na yun eh. Hindi yung parang okay, may doon dagdag na lugar, kunin lang natin. There's always a reason bakit ganun kalakas yung gusto ng China makuha yon. Yeah. 'Di ba? So, ang isa sa mga inaano ko is yun, kung are we not losing a greater advantage, and also anong ginagawa ng president natin to lay a greater stake na hindi siguro ngayon 50% lang makukuha ng China doon according to example lang yun according to their discussions. Pero kung wala tayong ginagawa, baka sa pangmatagalan 100% makukuha na nila. Okay. I will answer your question.
you know, if you want more about something, you increase your capacity, your capability of gaining it. So if you're gonna ask me na, bakit di natin makukuha lahat? Because we don't have the capacity to get what? Babalik tayo sa kagandahan. Di ba? Gusto ko 10. 2 ang kagandahan ko ngayon. Ang kaya ng capacity, 5. So ikaw, magreklamo ka, bakit hindi ko pa makuha yung 10? Baka maunahan ako. So what do? You increase your capability to get a higher gain. So what do? You strengthen your military. That's the only way. Just a second. Tapos yung second point is, anong nakukuha ng China? Well, unang nakukuha niya is to keep the United States away. At least, malayo. Why? Why does China want to keep the United States away? Especially from the South China Sea. Kasi, for China, the South China Sea is its source of vulnerability. Ang mga gera na nangyari laban sa China happened in the South China Sea because it has weak navy before. Ngayon, nakita niya, nung nagkagera dyan sa South China Sea, bumagsak ang kanyang ekonomiya. So ano nakukuha niya sa atin? By keeping United States away, the country that has the capacity to disturb the trade in the South China Sea. Diba? United States. So by keeping the United States at bay, nakakaroon siya ng mas malaking leeway in order to keep its country safer. Especially protect the trade. Kasi walang, you know, the energy, kasi oil kasi marami dyan sa oil and some natural gas. You know, China is now transitioning into a renewable energy based economy. Sila ang pinakamalaking source ng rare earth na kailangan sa renewable energy. So there will come a time that the oil there will not matter anymore to China. So what's the only thing that matters to China? You know, China doesn't think in short-term history. Why? Kasi China has a long history. It thinks in the long term as well. Diba? It thinks in terms of 100 years. Let's say, maliit pa nga yung 100 years. Diba? Considering China's history. So it thinks na ano mangyayari within those 100 years. Papaano kami matitira ng kalaban? Ano nga yung slides? I'm gonna explain this. Hindi ko na-explain kanina. Pero it's good, Josh, when I ask the question. Can you go to previous slides? Yung may mapa. Ito na yung geopolitics chart. Okay, balik po tayo. Okay. Hindi lang China ang kalaban natin dito, ha? Kalaban din natin ang Vietnam. Let me just remind you. Kalaban mo rin ang Brunei, Malaysia, Taiwan. So, I'm gonna give you an example. China and Vietnam. China and Vietnam have been killing each other for a long time. Long time. Itong mga isla dito, nag-aaway sila dyan before, yung parcels. Sa South China, dito sa Spratlys, ang pinakamaraming military installations, Vietnam. Saan dumadaan ang trade papuntang China? Dito banda or dito banda? So left or right? Left. Dahil ito, this area is not really passable. So historically, all the trade goes through here. So kalaban ko ang Vietnam. Kung imbiyerna ako sa China, ano pwede kong gawin? Lahat ng military installations ng Vietnam ay nandito. Anong gagawin ko pag gusto kong, may diplomatic negotiations ako sa China, gusto kong mambraso? Anong gagawin ko? Naku, magpa-blockade ako. Pak! Anong mangyayari sa China? Mag-ano?
babagsak ang kanyang ekonomiya kasi the economy of China depends on the South China Sea. It's a maritime dependent economy. Without the sea, China will collapse. Anything that happened in the sea that disturb the trade, China will collapse 100%. So, para ma-counter ko ang any danger dito, anong kailangan kong gawin? Kailangan ko ng presensya dito. Para kung may mangyari dito, I can easily defend this trade route. That's what China wants. China doesn't want the oil. Aanin niya yan. Di ba? Aanin mo ang oil kung ang trade routes mo ay hindi safe. So that's the only reason kung bakit galit ang China tuwing may pupunta diyang United States. Kasi if United States would like to have the upper hand in a diplomatic negotiation against China, punta ako ng Navy, magsisend ako ng Navy dyan, mananakot ako. And that it happens. That's how you do it. So that's what China gains from us. Kaya malaki yung panliligaw niya sa atin because it would like na, the trade route would be safe. Kasi it's better, kasi may triangular relationship din tayo, Vietnam, China, Philippines. We're the weakest. Di ba? Pero mas maganda ang relationship ng Vietnam ngayon at China because there's another factor. Because Vietnam is closer to China and the closest enemy, you have to appease it more. Because it has the capacity to really kill you. Kaya ang Vietnam at China, kahit nagpapatayan yan, their trade relationship is really, really flourishing. So it's a very complicated world. Diba? And you can only think about this if you develop a strategic consciousness. So that's what China gains from us. So how do we develop more capacity to gain? Paano tayo mag-gain more? Na halimbawa, 2 lang yung tayo meron ngayon, tas 5 lang yung... So you develop your trade relationship with... Ito sinasabi ko, gusto nyo talaga makuha lahat. Di ba? Gusto nyo makuha lahat. O di makipag-trade relationship ko sa China. Payamanin mo yung Pilipinas. Develop your navy. Nakatulad sa Singapore. Mag-acquire ka ng kung ano-anong weapon, kahit nuclear weapons. Then at the time na gusto mo na siyang makuha, hindi na lang 5 yung makukuha mo. You can maybe acquire 7. Pero you can only do that if you have the power. Hindi ka pupunta sa kahit anong korte, walang magagawa yung korte. Anong gagawin ng, may kapangyarihan ba yung korte para tutukan ng baril yung China at ibigay sa'yo yung 10? Wala. So that's how you do it. So, may kasabihan tayo sa Tagalog. Habang maigsi ang kumot, mamaluktot. Ngayon, kailan ka hindi mamamaluktot? Kung mahaba na yung kumot. Para magkaroon ka ng mahabang kumot, kailangan may pambili ka ng mahabang kumot. Huwag mo munang mag-ambisyon na baka ma-achieve mo ang 10 na kagandahan kung 5 lang yung pwede. Sa ngayon. Kasi, I'm gonna give you an example. Crimea. You know Crimea, right? Crimea was part of the Russian Empire. Nawala sa Russia. Nakita mo ba ang Russia na, oh my God, hindi natin siya makukuha ulit. Ano nangyari ngayon? Nakuha niya ang Crimea without a bloodshed. You have to wait. Not everything can be achieved in this lifetime. Kung gusto pa rin nila na, kailangan talaga makuha natin yan lahat, develop your weapons para pag, amin to, tutukan mo sila ng weapons mo. Sabi ako, naintindihan ko sa inyo yan. Diba? Ganun lang naman yan. Next question. So, good evening po, Ma'am Sass. I'm an avid fan po of yours. And Ano pangalan mo, te?
Kathleen Sunyo po from SPC. I would like, before I ask my question, I would like to express my deep gratitude po for being a voice of reason and defending the works of President Duterte po. In the midst of, since the mainstream media seems to love painting him as a dictator and the second coming of Marcos. But so, my question is, with the recent event of ASEAN, President Trump seems to trying to establish a good relationship with President Duterte. Do you think this will affect the dynamics of the Philippines that wants to establish with China and Russia? I think it will affect, my prediction, it will affect na mas liligawan ka ng isa. Kasi, sabi ko sa'yo, hindi aalis ang China dyan sa South China Sea. Kahit patayin mo silang 2 billion people, hindi yan aalis dyan, magkakamatayan kayo. So anything that would pose danger dyan, it would, sa kanyang economy, that's the heart of their economy. Can you imagine? Your enemy is in the heart of your economy. So, ang gagawin niya ng China, the strategic thing to do is to keep deepening your relationship with the Philippines. Kasi pag iniwanan ka niya, bukas si Lenin ang presidente. Charot. O, di ba? Babalik yung babalik yung anti-Chinese na mas lalo siyang maano. Kaya, ang gagawin ng China, it would deepen. Parang ganito yan, Japan, China, Philippines. Ang Japan may interest din sa South China Sea. Why? Dahil ang Japan wala siyang source of energy. Nag-aangkat siya ng langis sa Middle East. So saan dumadaan ang mga langis na papunta ng Japan? So pag nag-away ang China at Japan, anong gagawin ko kung ako ang China? Naval blockade. Bagsak. So anong ginagawa ngayon ng Japan? Sino ngayon ang nililigawan niya? Name a country. Hindi pa Pilipinas. Sino? Sige, Philippines and isa pang bansa. Russia. Russia. Diba? Vietnam din nililigawan niya. Russia. Bakit nililigawan yung Russia? Kasi kailangan niya ng other sources of energy. Diba? Habang ginagawa niya yan, nililigawan ng Japan ng Russia, syempre naiimbyer na ang United States. Bakit ito nililigawan ng Russia? Ikaaway ko to. Mortal ko nakaaway to. Diba nung nangyari ngayong Crimea, ang Japan? Caps. Caps lang ang Japan. Ano nangyari yung Crimea? Ganyan talaga, gaguhan talaga ang international relations. Kung hindi ka gago, hindi ka magtatagumpay. Buti na lang si Duterte ang presidente. Kasi you have to play it dirty. Wala namang bansang naglalaro ng play safe sa international relations. So, kinakaibigan din ng Japan ang Philippines. Bakit? Siyempre gusto niya naman na kung wala akong friendly nation sa South China Sea, paano kung naggera kami? Saan nadadaan ang ang mga langis? 'Di ba? Para magbabago na yung dynamics kasi magshi-shift na sa natural gas ang Japan. Russia yung magiging supplier. So ganun yung eksena, 'di ba? Hindi naman magtatampo ang China, walang ganon. hindi siya, the relationship of states, hindi siya katulad ng, in a way, katulad siya ng relation ng dalawang tao, pero hindi siya ganon. Na, oh my God, nagiging close ka na sa kanya, magtatampo ako at hindi na kita kakausapin. No. States think strategically. So pag nakita kita na lumalapit ka na dun sa enemy ko, na possible na maging sanhi ng aking downfall, palalapitin kita lalo sa akin. That's how I see it. Next. Ayan si Joe. So, follow-up question, una yung sa answer mo kanina, thank you for that answer. Pero, yung tulad nung sabi mo sa end ng iyong presentation na we have a problem with the continuity. My question is, what are the actions being taken to ensure the continuity? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero ang kasi niyan, vote officials who
who thinks strategically. Diba? Hindi yung puro puro dada. Hindi yung mga purong poverty is the greatest reason for... Wag mga gano, wag mga leli, ha? Wag yung mga leling, poverty is the greatest reason why people are suffering. Wag mga ganyan. Wag mga ganyan. Diba? You know, vote people who could think strategically. Pero you can only know na they are thinking strategically if you are thinking strategically yourself. Pero hindi ka talaga alam kung anong ginagawa to ensure the continuity. Dun ba? Okay, yes sir. Hi, Sas. Good afternoon. I'm Jairi. I represent DDS USA and DDS New York. Wow. Yeah, I know that you have a reputation online on social media. I'd just like to ask, what would be the effective way to counter those trolls and those people who spread lies about the administration and our president? Hindi ko pwedeng sabihin eh. Baka madimanda ako. Hindi, ako talaga dapat gawin, mas paigtingin ng gobyerno ng Duterte administration ang pagpapakalat ng totoong information. 'Di ba? Kasi wala ka namang magagawa eh, unless patayin mo yung mga yan para hindi na makapagsalita. Wala namang way gusto ng ganon. So what you do is to spread more information to counter the lies. Mas aggressive ang PCOO to spread information. Yun lang. Hindi naman kasi tayo ang hindi na sa atin ang problema. Ang problema na doon sa information team ng Malacanang. Di ba? Babato ng hollow blocks, tinapay lang pala. Di ba? Ganon. Magbato ka ng hollow blocks naman. Di ba? Itama mo yung mali. Ang dami-dami ng mali, di ba? So I think they need to be more aggressive in countering misinformation about this administration. Parang naalala ko noon, nung naghihiring sa Senado, yung first family sinisira na sa ibang bansa. Drug lords daw, ganyan. Saan yung counter-information na ginagawa ng information team ng Malacanang, hinahayaan na lang. So, yung image ni Duterte sa ibang bansa, hindi lang Hitler. Drug lord pa. Ano na? Diba? Ano na yan? So, I think, hindi sa atin ang problema eh. At tayo pa. Araw-araw na nga lang ang ginawa ng Diyos. Nasa internet tayo. Diba? So, I think, Malacanang, kung nakikinig kayo, ayusin nyo. So we'll cater just 2 more questions, and I think we'll have Sir Albert. Hi, hi Sas. My name is Albert Egot. I'm alumnus po ng Holy Cross, and at the same time, a local blogger sa Davao City. Shall I say, minor blogger. So, yeah, in line with that. Wala namang masama sa pagiging minor blogger. Totoo, correct. So, in line with that, nung nangyari kasi yung with Jonathan Head, no, I wasn't able to see the whole video sa kay Mocha. And so, nakita ko yun sa ABS na, and yun nga, the ABS picked that minor blogger way thingy. So, I was like, oh, bakit iba yung ganun, bakit nagawa yun ni Sas, no? So, and then, after I watched the report, I searched, and yun nga, I found out na there is more than that. Yeah. No? So, behind it. So, parang we're in pain at the same time seeing that report. So, in a brief lang, Sas, if you can manage to explain what was in your head During that time. were you aware that the media were covering that time sa iyo, or si Jonathan Head ba yung unang tumapik sa likod mo? Again, we don't know. Yeah. Unang-una, hindi po ako nanugod. Okay. Hindi ko po ugali yan. Okay. Ba't ako manunugod? Ang nangyari niyan, naglalakad lang kami ni Mocha. Papunta na kami ng studio kasi nandoon ako sa World Trade Center dahil interviewin ako ni Mocha sa studio. Habang naglalakad kami, dumating itong team ni Jonathan Head.
kinamusta si ano kay Mocha, hi Mocha, ganyan. Tapos si Mocha, Mr. Jonathan Head, si Sas po. Sabi ko, I know you. Nag-uusap lang kami noon. Walang tao. Kami lang, ako, si Mocha, yung manager ni Mocha, na si Byron, na nagkukuha ng live. And I think, itong mga walang iskandalong nangyari. Itong mga, itong mga media, siguro napanood yung Facebook ni Mocha. Kasi naka-live, nila-live ng manager niya. Siyempre, ay, pa-eksena. So lumabas. Hindi ko na alam na marami ng taong na nandiyan yung kapaligid yung media. Kasi I was so in the zone. I was like concentrating on Jonathan and his reaction and whatever. Nagulat na nga lang ako, may nakaganyan na sa harapan ko. Sabi ko, ano yan? Nagulat ko. Nung nahimasmasan ako, nung nawala na ako sa zone, sabi ko, ano yan? Nakapalibot ng ganyan. Ang ginawa ko doon, kasi I was like clarifying to him. He is the BBC Southeast Asia correspondent. He is the representative of BBC. Ngayon, siya nandoon, kanino mo ika-clarify? Alam mo naman i-clarify ko kay Maria Reza. Kina-clarify ko sa kanya. Nakikita niyo ako ngayon magsalita. This is my normal way of talking. I'm really passionate. Kaya akala mo, galit ako. Ngayon, this is really my normal way of talking. Alam mo naman maging katulad ako ni Pia Ranyada Robles. Ako magtanong, hey, Mr. President. Di ba? I cannot be Pia Ranyada Robles. I can only be myself. At ganito ako magsalita. Okay. Sabi nga ni Miss Janet, I think it worked against you, yung pagiging passionate mo magsalita. It really did. And kaya nga yung ganyan nila. Pinicturean nila yung I'm like pointing. Nakita niyo naman ako dito habang ako yung nagsasalita. When I'm pointing out points, I'm pointing my finger. Hindi ko siya, hoy, bla, 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 bla. Walang ganun nangyari. Sino ngayon na nagpalabas na ganyan ang nangyari? ABS-CBN. Tapos itong Manila Standard, may editorial palaban sa akin. Diyos ko, itong minor newspaper na to. Masasaktan kayo. Minor newspaper lang naman talaga kayo. Yung major newspaper na Inquirer, ganun din. Nakalagay, Duterte blogger confronts BBC correspondent while Mocha watches. Sabi nila, dapat daw may ginawa si Mocha. Anong gagawin ni Mocha? Maki-join sa akin. Sana nga naki-join si Mocha para 2 against 1 eh. Kaya ko naman. So, ako, I was emphasizing a lot of points. Pag tanga ka, hindi mo maintindihan. Pag pinanood mo at hindi ka tanga, maintindihan mo. Si Crisette, I don't know if you know Crisette Chu, she explained it. I was emphasizing the ridiculousness of the situation. Bakit na binigyan ng platform si Joe Verlario? Diba? Bakit she's the only blogger that was given that platform? Diba? Minor blogger. May mga major blogger. Sa kanilang major blogger nga nila, si Madam Claudia. Diba? Silent No More. Diba? Nasa isip ko, bakit siya ang binigyan ng platform? Why? Tapos, ngayon, hindi kasi naririnig ng mga tao yung nangyayari doon. Maraming epal na hindi lang mga anti-Duterte, may mga pro-Duterte na epal lang epal. Wala naman sa pinangyarihan. Habang nandun ako, una yun, sabi ko, bakit yung binigyan ng platform si Joe Verlario? She slandered a lot of people. Sabi nung ganyan, yung kasama ni Jonathan, sabi niya, it's because of her security. So ako naman, kinontak niyo siya because of her security. Then, halimbawa ako, my exact address was released in the Netherlands, but nobody cared. The government didn't even care. So what makes her special? Ngayon, itong mga pinaglalabas nila, lalo na itong agot na gutom, gusto ko raw magpa-interview. Tapos itong Richard Heidaria, ng yabang-yabang, sabi niya, te, itong international relations lecturer na to, sabi niya sa akin,
Te, kung gusto mo lang palang ma-interview ng BBC, may dalawang beses akong interview kahapon. Sana binigay ko na lang sa yung isa. Parang, can you imagine? These are the people. This is the person who would like to decide the foreign policy of the Philippines. Who would like to belong in the decision-making circle of foreign policy ng Philippines. Tapos ganun siyang mag-isip, tanga. My God! Diyos ko, makakagawa ako ng krimen. Para lang ma-save ang future generation. Diba? Tapos yun na yung angle ng lahat Hindi lang isang journalist na gano'n ang angle. Lahat sila, yun ang angle. So what are the chances? Ang dami kong points na na-release. Ito mga points na na-release ko, yung mga hindi nakapanood ng buo. Sabi ko yun nga, tapos ini-emphasize ko na, sinasabi nyo, security. Why? Bakit may my security was in peril, but you didn't interview me. Ganun yon. Hindi ko sinabi na, interview me, please. Ako sanang in-interview nyo. No, I was demanding fairness and balance. Ngayon, bakit hindi ko sasabihin na, bakit hindi ako mag-enter ng picture? Kaya naman na-out si Joe Verlario because of us. So if I'm demanding fairness and balance, pwede ko bang sabihin na, ang interviewin nyo na lang po si minor vlogger X? Pwede bang ganon? Sinong ipipresenta ko? Ako! Ako ang isa sa mga dahilan kung bakit siya na-out. O sino pa ba? Di ba ganyang katatanga yung mga tao? This is very dangerous because these people do not think without context. They think without context and that's very dangerous. Di ba, yun ang Aquino administration, walang context. Ano nangyari? Magbabayad ka ng bilyon for nothing. So yan mga taong yan, kita mo, these people voted the same person. Si Lenny. Ako rin binoto siya. Nagsisi na ako. Patawarin niyo na po ako. Tama. So yun yung nangyari. Walang iskandalong nangyari. And this is what Jonathan told me, ha? Sabi ko, bakit niyo siya in-interview? She's been libeling, you're giving her legitimacy. Sabi ko, ididimanda ko nga siya ng cyber libel. Sabi sa akin ni Jonathan, ay naku, pasisikatin mo lang siya. Hindi nila narinig yan. Tapos sabi ko, I don't care. I have to protect my honor, my reputation. Ito ang sinabi niya sa akin. Kaya ako naiiyak kasi I was telling them kung ano ginawa sa akin ni Jover. Can you imagine, Jover was dead naming me, calling me in my male name. In the UK, pag ginawa ni Jover, makukulong si Jover. Tapos hindi nila kinover yan. Yun, isa kong sabi sa akin ni Jonathan, do you want a right of reply? This happened in the first, unang part ng video na wala pang nakapaligod na mga burikat na journalist. Sabi ko, yes. Siya nag-offer na i-interviewin ako. Right of reply. Sabi ko, yes. Ngayon pinapalabas nila, ako ang nagmamakaawa. Kita niyo naman kasinungalingan ninyo. Tapos sunod, I was telling him na you have to understand the present context in the Philippines. We have some sort of de facto civil war, but it is being fought at the information level. So pag binibigyan nyo ng side yung mas isa, ginagawa nyo, you're tipping the balance of power. Hindi siguro kinaya ng utak ng journalists. Hindi na isulat. Di ba? Tapos sabi ko, someone must be powerful enough. Ito si Jonathan Head, binubullshit ako. Sabi niya, bakit I was comparing, bakit si Joe Verlario, you featured, but you never featured any single good thing that the Duterte administration did. For example, freedom of information. Si Jonathan Head, sabi sa akin, you know it's very difficult to have access to government officials. Putang ina, may access ka sa Joe Verlario, wala ka sa government official, at uminit talaga yung ulo ko nung panahon na yon kasi kami dalawa ni Jonathan Head, we had interacted in my Facebook page. Last year pa. Sa isa niyang column na sinabi niya, nag-interview siya ng assassin. So habang sinasabi niya na hindi siya mahirap kumuha ng access sa isang government official, are you saying na sa bansang ito, mas madaling magkaroon ng access sa isang assassin kaysa sa isang government official?
So parang ako, what are you taking our country for? That our country for is a country wherein you can easily talk to assassins but not to government officials? Putang inang buhay. Di ba? Can you imagine that? Kaya galit na galit ako, kaya pumasok na doon yung race card. Itong mga taong to, hindi na naman naintindihan. Because they're thinking without context. Na itong taong to, ginagago ako because puti siya at ano ako, I'm a brown-skinned person and that always play out. Bakit mo ako bibigyan ng bullshit reason na yon? Sasabihin ba niya yung bullshit reason na yan? Kung ang kausap niya Amerikano? Kausap niya Briton? Sinampal siya ng Briton. Di ba? Na mahirap kung na ang BBC, na ang, ganito katonta yan ha, ang BBC po ay pag-aari ng estado ng UK. Tapos sasabihin mo ko na mahirap kang maka-access ng government official? O, bakit mo ako binibigyan ng katarantaduhang reason? What is your reason? Diba? Kaya sabi ko, ginagago ako nitong puti na to. At alam ko, kung itong puti ay ginagago ko because I lived in Europe. I lived in Europe for 7 years and I know when a European is condescending to you because of your race. Because I have experienced it. Itong mga taong ito na hindi nakatapak ng Europa kahit kailan, dakdak ng dakdak, kung ano-ano pinagsasabi, wala naman silang alam. Oh, and that conversation is normal in Europe. Sabi ko nga sa kanila, sa friendships ko, ganito na lang kasi maraming European media na, ano talaga sila, grabe manira. Gumagawa na talaga ng mga kwento. Sabi ko nga sa kanila, i-confront ko na lang lahat. Pero ang gagawin ko, magda-Dutch citizen na lang ako, para pag may mga may epal na dilawan, sasabihin ko na lang, ba't kayo may epal? Europeans pa kayo? Di ba? Epal kayo, Europeans pa kayo? Kami nag-uusap. Europeans kami, ikaw, kasali ka? Gagano na lang gagawin ko, di ba? Kasi nga, ano sila, gumagawa sila kasi ng spin. Sabi ko nga sa kanila, if that video has been shown with an international audience, ako ang kakampihan. Dahil ang BBC po ay mabaho ang pangalan sa international scene. Dahil sa kung ano-ano niyang pinaggagawang kagaguhan. Ang mga Pilipino lang naman nagrereklamo. May nagreklamo bang foreigner na, ano ba yung ginawa ng Pilipino na yan during ASEAN? Sinira ang spirit ng ASEAN, Chorva. Nasaan? Diba? Na-embarrass kasi sila sa kanilang mga sarili. Kasi nahuhuli na sila. Diba? Ano na ngayon nangyari? Ano yung tweet ngayon ni Jonathan Head? Nako, di ba? Yung fentanyl issue. Kanino ba yung fentanyl issue, Angel? Kanino ba yan? Ano yun? Di ba Liberal Party yan? Nag-ano ng ano, Sabi niya sa akin doon, nakaharap niya ako, I have been the worker for 30 years. The BBC has, we cover all angles. Uy, ano yan? Di ba, ginagago. Hindi ko ba i-confront yung ginagago ka? Anong gusto niya? I-invite ko siya sa Manila Hotel para sabihin ko sa kanya, oh my God, alam mo, ginagago mo ako. Ganun ba yon? Ganyan ba yan dapat gawin? Oh my God, Jonathan Head, oh my God, ginagago mo ako. Pwede mo bang huwag mo lang akong gaguhin? Ganon. So, ayun po. Meron pa bang tanong? Hindi kailangan ng mic. Hindi May ka mic po. maririnig. You just have one last question. So, ito na po yung panghuli. Sige, ma'am. Ms. Has, regarding sa EJK and yung bad image natin sa labas, dito kasi sa Philippines is okay yung social media natin. Ang dami talagang Duterte supporters. Nag-aaway na nga, di ba? May DDS, may independent Duterte supporters pa and all that. I'm concerned lang kasi fan reader mo ako and I'm one of those people na pumapasok sa mga site ng New York Times kung may nilalabas na video and I post links about the true situation dito sa bansa natin. But
I think parang poor yung ating, ano ba to, media mileage or how we present ourselves doon. So, anong media outfit or how will the Duterte administration act on it? Kasi dito sa Philippines, okay tayo, diba? But in the international community, we're not okay. Even Trudeau and the New Zealand Prime Minister, Ganun ang diba? iniisip nila, diba? Iniisip nila, pero I think it's political dahil Yeah. sa liberal party sila Yeah. and all that. So, how can you, kung kausap ngayon si President Duterte, how can you help him address this? Kasi parang nasa stop yung war on drugs na parang it's really effective sa amin, sa atin ngayon. I even have tausog po kasi ako and my lineage is in Sulu. And I read about the Sabah and the Yeah. Sultanate and all. And when I listened to you a while ago about the territory, I'm just so sad about the Sultanate of Sulu and all that. And I have the relatives there na addict, and then ngayon dahil sa Duterte war on drug, nagbago. So, nasa-stop siya ngayon. So, how will this government address that? I think, ako kasi, kung ang mga newspaper ay naglalabas ng mga ganitong balita na pwede mo ma-counter na information, for me, that's the responsibility of the embassy to address. For me, kasi alam niyo po sa ibang bansa, hindi ito pinapractice dito ng mga major and minor newspapers. Wala kasi tayo ditong right of reply. Yung right of reply, pag may sinulat, apektado ka, you can answer. You will be given space. Yan ang practice at least sa Europe. Wala pa akong nakitang embassy na nag-avail ng right of reply. Kahit sa Netherlands na lang Yung ganito yung presidente, di ba, yung nag-ano siya nung Hitler Chorva. Di ba the next day, si presidente pumunta sa isang Jewish synagogue, unannounced, nag-apologize. Yung apology was never shown on Dutch television. So, kaninong responsibilidad na magbigay ng information na ganyan? Embassy. Kaya nga sabi ko, tangkinang embassy ito, walang ginagawa. Kasi meron naman nangyari. Ano ba naman yung simple na tawagan mo, kasi pag ikaw government ka, the media will answer. Especially if you, yung right of reply, you give an information. Sino ba hindi? Wala naman nangyari. So, I think it's the responsibility of the embassy. Bakit hindi nila ginagawa? Di ba? Okay, so that would be the last question for this very forum. And yes, we thank you, Ms. Sass, for that, for all the answers, that is. But before we let her go, let's give her something. I have her a certificate of appreciation. Would love to give this to our guest speaker here. And let me just read the citation. Perhaps we can go sa gitna na lang. Okay. So, yes, this very citation here, we give this certificate of appreciation to Ms. Sastrogando Sasot in grateful recognition and commendation for her invaluable efforts and exemplary performance as guest speaker during the 2017 Crossroads discussion entitled Breaking the Waves of History, Understanding Duterte's Diplomacy Maneuvers, held at Sede Sapiente Auditorium of the Holy Cross of Davao College, Davao City, on November 16, 2017. Signed by Arvel John Lopez, our EIC from Crossroads, our Directress of the Office of Student Life and Services, Dr. Luz Viminda Ates, and our Crossroads moderator, the one and only Mr. Durf Mais. Thank you very much, Zaz. And we have this very Davaoan new present for you, and token that is. So we hope you enjoy that. Thank you very much. All right, so ladies and gentlemen, this has been the Crossroads 2017 discussion, and this has been your MC, Esri Merlas. We wish everyone the best for the rest of the day. Thank you very much.